Learning God's Way. Yan po ang ating pag-aaralan ngayon sa ating pong daily devotion. Good morning! Welcome po sa ating pong daily devotion live dito po sa ating House TV at sa God Loves You Movement Facebook page. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ganun din sa mga nanonood sa YouTube channel natin. Magandang umaga po. And today is Monday. Another start of the week. Talaga namang July 7 na po, 2025. And I hope nasamahan po ninyo ako sa atin pong live devotion ngayong umaga. Magandang umaga pong muli sa inyong lahat. So, buksan na po natin ang ating Bible para habang nag-share po ako ng ating live na ito, ay mahanap niyo na ang ating pagmimilayang verse ngayong umaga. Ito po ay matatagpuan sa Proverbs 9 verse 10. At sa Tagalog, ito po ay mga Kawikaan 9 verse 10, na kung ganito po ang inyong Bible tulad ng Bible ko, iyan ay matatagpuan sa page 640 ng Lumang Tipan. Okay, sige po. Mag-share muna po ako ng ating live devotion ngayong umaga. Good morning din po sa mga nanonood dyan sa God Loves You Movement Facebook page. Magandang umaga po. Ito na i-share natin. Ayan, good morning. Share lang po natin ang ating live. Pilihin ka sa akin, itataas sa aking tingin. Good morning, Ate Ella. Good morning, Ate Marilyn Bautista. And good morning, Ate Jenny. Magandang umaga po. Ayan, so share lang po tayo ng mabilis sa ating pong mga friends, timeline. Ayan, sa ating groups. Kumusta po ang inyong umagang kay ganda? Saan po ba kayong lugar nanonood ngayon? Ayan, update nyo naman ako. At kumusta po yung linggo kahapon? Nakapag-church po ba? Kumusta po ang inyong araw ng Lunes ngayon? Kumusta ang inyong gising? Sobrang nakaka-bless po ang Panginoon mo. Ang dami niyo pong talagang nakakamangha ng mga itinutulong sa atin. Ayan. So lang po tayo ng mabilis. Good morning, Ate Lilian Arevalo Marquez. Ang devotion na po tayo mga ka-stroke. Gising para maaga tayo makasimula ng ating bagong umaga. Ayan, so wow. Sabi natin, Jenny, maaraw na po dito. Praise God. God is good. Amen. Dito rin po parang sisikat na siya. Pero parang nag-aagaw yung sisikat na araw tapos madilim pa din. Pero sabi naman po, no, sa nakita ko lang dun sa newsfeed ko, na parang lalabas na yung bagyo ngayong hapon o bukas. Parang ganun. Hindi po alam kasi hindi po ako talaga nanonood ng balita. Ayan, so
Tingnan po natin. Share na po natin yung ating live dito sa ating mga ka-GLYM. Ang ganda po ng ating topic this morning, kaya naman sabayan niyo po kami sa ating pong live devotion, sa ating devotion this morning. Again, buksan na po ninyo ang inyong Bible sa Proverbs 9 verse 10. Para po marami ang mamaya po ay mabilis na natin siyang masisimulan at mababasa niyo rin, sabayan niyo ako. Yan, sige po, let's start. Okay. So, muli po buksan natin ang ating Bible sa Proverbs 9 verse 10. Liwanag ako. Ayan. Sa Proverbs 9 verse 10, sabi po sa New International Version, "The fear of the Lord is the beginning of wisdom, and knowledge of the Holy One is understanding." Sabi naman po sa mga Kawikaan 9 verse 10, magandang balita, Biblia, "Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay pasimula ng karunungan. Ang pagkilala sa banal na Diyos ay may dulot na kaalaman." Purihin ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang salita. Manalangin po tayo. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Good morning, Lord. Thank you for this day. Salamat, Panginoon, sa kalakasan na patuloy mong ipinagkakaloob sa amin. Salamat sa kagalingan, salamat sa proteksyon, salamat sa pag-iingat, salamat, Panginoon. At kami po ay sinasamahan mo. Simula pa sa aming pagtulog kagabi hanggang sa aming pagising ngayong umaga, pinupuri ka namin sa iyong kabutihan. Thank you for everything, Lord. Guide us, be with us, Lord. Fill us with your love, fill us with your Holy Spirit, and give us the wisdom, the knowledge, and understanding para anuman ang pag-aaralan ngayon, Panginoon, ikaw pong manguna at tanging boses mo lang ang marinig. Ikaw lang ang maparangalan, mapupurihan at madakila sa mga sandaling ito. Thank you, Lord. We praise you, we honor you, and we bring back all the glory and praises. In Jesus' name we pray. Amen and amen. So, napakaganda po, no? Ulitin natin ang ating verse na pagninilayan ngayon, ang Proverbs 9 verse 10, na ang sabi po sa New International Version, "The fear of the Lord is the beginning of wisdom, and the knowledge of the Holy One is understanding." Sabi naman po sa Tagalog, mga Kawikaan 9 verse 10, magandang balita, Biblia, "Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay pasimula ng karunungan. Ang pagkilala sa banal na Diyos ay may dulot na kaalaman." Hallelujah! Napakaganda naman po na tunay na pinatotohanan ng verse na ito na ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay pasimula ng karunungan. At ang pagkilala sa banal na Diyos ay may dulot na kaalaman. Wow! Talaga pong ang Kawikaan, ang aklat ng Kawikaan ay tunay na makapagbibigay sa atin ng karunungan. At dito pa lang sinasabi, no, na kung tayo ay may paggalang at pagsunod sa Diyos, ito ang pasimula ng ating karunungan. Lalo tayong magiging matalino. Lalo tayong magiging maayos ang ating pag-iisip. At yung pagkilala natin sa banal na Diyos, alam niyo ba na yan ay dulot ng kaalaman? Diba? Kasi the more natin binabasa ang Bible, the more natin itong inuunawa at binibigyan ng oras, ay the more na lumalalim ang pagkakilala natin sa ating Panginoon. At lalo din tumitibay ang ating pananampalataya sa Kanya. Kaya naman, ang title ng ating ang ating pong devotion ngayong umaga ay Learning God's Way. Kailangan natin matutunan ng paraan ng Diyos. Di ba? Kasi maraming paraan sa mundong ito. Ang mahalaga yung paraan na itinuturo ng Diyos para sa atin. Good morning, Ate Rosa, and good morning, Kuya Jonathan, Santa Maria de Leon. Ang ganda na apelido niya, no?
So, a reason we want to hear from God is to know how to live. Yan yung gusto nating matutunan sa ating Panginoon, di ba? We face decisions daily. Araw-araw ng buhay natin. Na-mention na natin yan sa previous devotion natin, na araw-araw ng buhay natin, humaharap tayo sa desisyon ng buhay. Di ba? Ito lang na ating pong umagang ito. Nag-decision kayo, manonood ba ako ng devotion? Nag-attend ba ako nito? O hindi? Di ba? So ngayon na nanonood kayo at nag-comment, ibig sabihin, dinesisyon na ninyo na makapanood nito. Kasi every moment ng buhay natin, nagde-decide tayo. Magde-decision ba ako if kakain na ba ako? Iinom ba ako ng kape o tubig lang muna? Di ba? Maliligo ba ako o maghihilamos lang? Magbibihis na ba ako o maaga pa para pumasok sa trabaho? So, ang dami-dami nating dinidesisyonan sa buhay. Sometimes, yung decision natin maliit lang. Ano yung isusuot ko ngayong umaga? Or sometimes, medyo mabigat-bigat yung decision mo. Paano ko gagastusin itong pera na to? Saan ko gagamitin ito? At minsan, mas malaking desisyon ang kailangan natin gawin. Katulad ng, mag-aasawa na ba ako? Pakakasalan ko na ba ang taong ito? Magbabago ba ako ng trabaho ko? Or aalis na ba ako sa trabaho ko? Or lilipat na ba kami ng tahanan? So, yun yung mga bigger decisions, no? Na big decisions na sometimes pinag-iisipan natin sa ating buhay. God may not care about which t-shirt we choose, but He cares about us. Diba? Hindi man iniisip ng Diyos kung ano yung isusuot mo yung araw na to, pero ang sigurado doon, walang ibang laman ang isip ng Diyos kundi tayo. Lagi niya tayong inaalala. Lagi niya tayong binabantayan. And when something is important to us, or stresses us out, or makes us feel paralyzed by the weight of choosing the wrong thing, God isn't far off, but with us in every decision we face. Alam ba natin na ang Diyos ay lagi natin kasama sa bawat oras ng ating buhay. Doon man sa mga bagay na importante sa atin, kapag nai-stress tayo, o sa mga bagay na parang napapatigil tayo kasi, ano pa talagang didesisyonin ko ngayong araw na ito? Lalo na kung tayo ay palaging nananalangin. Lagi tayong dumudulog sa Diyos. Lagi natin siyang tinatawag sa oras na tayo ay nalilito, sa oras na tayo nahihirapan sa mga decisions na gagawin natin sa buhay natin. At sabi nga, kapag yung namimili ka, no, ano ba yung dapat kong gawin? Ito ba o ito ba? Ang Diyos ay hindi malayo kailanman sa atin. He is always with us in every decision na kinakaharap natin. Kasama natin ang Panginoon. Kaya naman, para mas lalong masiguro mo, nating lahat, nakasama natin ang Diyos sa bawat desisyon na gagawin natin, unang gawin, manalangin. Pagdilat ng mga mata natin, tawagin natin agad ang Diyos. Diba? Acknowledge His presence. Pray. And read the Bible. Isa po yan sa mga dapat nating ginagawa sa bawat oras ng buhay natin. O sa bawat araw ng buhay natin. Hindi man natin magawa na magbasa ng Bible every moment, pero at least find time to read the Bible every day. At least one chapter a day, one verse a day. Ang importante, meron tayong natututunan mula sa kanyang salita araw-araw. Di ba po? And God's presence is the heartbeat of the Bible's wisdom literature. These books are filled with principles, fundamental truths about how life should work. Proverbs is one of these books and basically says that if you do the wrong things, bad things will follow. Napakaganda po ng Book of Proverbs, ang kawikaan. Parang tingin ko yun yung magiging Bible reading challenge natin for this month of July. Para po maunawaan natin, no, kung ano ang nilalaman nitong mga prinsipyo, katotohanan tungkol sa buhay, kung paano tayo nakakapamuhay sa salita ng Diyos, at anong ibibigay nitong karunungan sa atin, no, bilang tayo ay mga tagasunod ni Kristo. Proverbs is one of these books and basically says that if you do the wrong things, bad things will follow. Dito tinuturo yung kapag gumawa ka ng mali, may kasunod yan na may bunga yan na mali din.
Diba? Alam natin yan, kung anong tinanim siyang aanihin. What you sow is what you reap. In reality, we understand that life doesn't always go this way. But Proverbs suggests there's a positive association between following wisdom and your life. Di ba? Kasi ang buhay natin hindi parang pare-pareho lagi, no? Parang hindi mo alam kung ito yung tama na gagawin ko, ito yung tamang tatahakin ko. And Proverbs suggests na merong positibong in relation dun sa pagsunod sa karunungan ng buhay na ito. Meron kasing dapat tayong sinusunod, no? Na karunungan na nagmumula sa Diyos. At ang banal na Espiritu ang magbibigay niyan sa atin. Through reading His Word, di ba? Sa pagbabasa ng salita ng Diyos. At ang aklat ng karunungan o ng Proverbs o ng kawikaan ay makakatulong po sa atin para mas mabigyan tayo ng maraming suggestions at ng learnings kung paano tayo mamumuhay sa mundong ito nang may karunungan na nagmumula sa Panginoon. Di ba po? Kasi dito tuturuan tayo paano tamang pagsunod sa Diyos. Mga kaalaman na magugulat tayo, ito pala yung dapat nating tandaan. Katulad ng Proverbs 3 verse 5 to 6 na life verse ko. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways acknowledge Him and He will direct your path. Talaga pong yun yung pinanghahawakan ko. Na kailangan magtiwala tayo ng buong puso sa Panginoon. Hindi sa ating sariling karunungan. Kasi po ito, i-deceive tayo nito, ililigaw tayo niyan eh. Kasi bakit? Dito pumapasok din ang kaaway. So, hindi tayo nakakasiguro kung ang totoong laman nito ay talagang galing sa Diyos. Kaya napakahalaga na ang buong pagtitiwala natin ay ibigay natin sa Panginoon. Saan natin magiging yung tiwala? Sa pagbabasa ng Bible at ng salita ng Diyos. Kasi the more natin kilala ang Panginoon, the more lumalalim yung pagtitiwala natin at pananampalataya natin sa Kanya. Sa kung hindi natin ito babasahin, anong pagbabasihan natin? Di ba? Kaya ang daming dideceive, ang daming naliligaw. Pag nakapanood sa mga platform, sa mga social media, ng mga iba't ibang katuruan, agad-agad naniniwala. Kasi kulang ang kaalaman eh. Di ba? Kasi akala nila tama ng lahat ng sinasabi ng napapanood sa social media. Ang dami na pong lumalabas na bula ang propeta ngayon na nagtuturo ng salita ng Diyos na palaging akala natin tunog tama, tunog totoo. Diba? Dating niya, okay to, makadiyos na makadiyos. Pero kung inyo po pala itong pagbubulayan at pag-aaralan at ibabase sa salita ng Diyos, ay hindi po pala totoo at malayong malayo sa katotohanan. Kaya po mag-ingat tayo. Lagi tayong manalangin. At magbase lang kayo sa mga ni-refer sa inyo or shinare sa inyo ng mga links ng mga trusted people, no? Kasi pagka basta lang kayo nag-scroll at napanood ninyo, lalo't hindi po natin binabasa ang Bible, paano natin mapapatunayang tama ang kanilang mga sinasabi? Di po ba? Kasi napakahalaga po na tama at ayon sa katotohanan ng Panginoon ang ating pinag-aaralan. Kasi pag hindi, ililigaw po tayo niyan. At ang malungkot doon, yung natutunan mong mali, ibinahagi mo pa sa iba. Tapos yung link na yon, shinare mo pa sa friends mo, napanood din nila. Ng kamag-anak mo, napanood din nila, nakakalungkot. Dito pa naman po sa mga ganitong platform, ang bilis-bilis na ma-spread ang anumang mapapanood o anumang mga videos na meron kayong sinishare, di ba? Kaya ingat-ingat po tayo sa pagbabahagi. Dahil baka mamaya ay hindi po ito tugma. Kasi sa totoo lang, pag talagang nasa iyo ang Panginoon, pag may pinanood ka, mararamdaman mo parang may mali sa sinasabi nito. Kahit hindi mo pa man ganun ka kabisado ang Bible, pero may alam ka na tungkol dito, pag pinanood mo, parang may something na nangungusap sa'yo. Holy Spirit po yun. Na sinasabi sa'yo, mali ang sinasabi ng taong yan. Magbase ka sa salita ng Diyos. O kaya, wag mo nang panoorin yan. Skip mo na yan. Diba? May ganun eh. Kasi ginagabayan na po tayo ng banal na Espiritu.
para hindi po tayo mapahamak, hindi tayo magkamali, at hindi tayo ma-feed ng mga maling informations. Kasi ganun po kabuti ang Panginoon natin. Kaya po, trust in the Lord, with all your heart. And lean not on your own understanding. Kapag may tanong kayo sa inyong napanood, hindi po ako expert, hindi po ako singgaling ng iba, pero maaari po ako makatulong sa inyo. Pwede niyo po akong tanungin, Ate Mabs, etong napanood kong to, paki-review mo nga, mukhang medyo, di ko alam kung tama o mali itong napanood ko. Kasi kung hindi ko rin po alam ang sagot, ako naman po yung magkukonsulta rin sa mga tamang tao para sigurado tayo. Kasi hindi po basta-basta ang salita ng Diyos. Ito po ay dapat tama ang ating nakukuhang information galing po sa mga napapanood. Dahil delikado kapag mali. Talagang maliligaw tayo at i-deceive tayo niyan. Gagamitin niya ng kaaway para mas lalo tayong maligaw. Para mas lalo tayong magkamali. Di po ba? Kaya ingat-ingat po tayo. Kaya nga po dito, specific at dapat Bible ang ating pinagbabasihan ng lahat ng ating binabahagi, sinishare. Kaya nga po kung ako mismo nagkamali sa aking verse na sinabi o meron akong sa tingin ninyo, mali ang sinabi ko, pwede po ninyo akong i-correct dyan. Pwede niyo po akong i-message sa Ate Mabs, parang yung sinabi mo kanina, ganito, ganyan. Para na-aware din po ako kasi hindi po ako perfecto. Di ba? Ako po yung maaaring magkamali din. Maaari din po ako may masabi dito na hindi po tugma, di ba? Sa salita ng Diyos. Kaya po, tulungan niyo ako. At ako po ay hindi perpekto. Ako po tulad din ninyo nagkakamali din. At malaking bagay yung concern ninyo para sa akin. Di po ba? Sabi nga, kaso nga, paano nga naman makokorek natin ang isang tao o isang bagay kung hindi naman din tayo aware? Kaya napakahalaga po, please, 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 read your Bible every day. Basa tayo ng Bible, pakinig tayo ng mga videos na minsan sinishare ko po sa mga ka-fellowship natin. Yun po mga panoorin ninyo. Okay, so sabi dito, the optimism of Proverbs, the source of its principles, and the first step it offers for learning God's wisdom is the fear of the Lord. Yan. Kung magkakaroon rin lang naman tayo ng takot sa buhay natin ito, mas mainam na yung takot na meron tayo ay yung takot sa Diyos. Takot saan? Hindi takot na matakot ka sa Diyos, hindi ka na lumapit, hindi ka na magdasal sa Kanya. Yung takot na gumawa ng kasalanan. Yung takot na hindi sumunod sa kalooban ng Diyos. Yung takot na hindi magbasa ng Bible. Diba? Yung takot na hindi makapag-pray. Yung takot na gumawa ng masama sa kapwa. Mag-isip ng masama sa kapwa, maging judgmental, maging sinungaling. Yan yung mga katakutan natin gawin. Diba? Huwag tayong matakot sa mga bagay na hindi pa natin nakikita. Yung mga bagay na hindi pa nangyayari, kaya tatakutan na natin. Ang katakutan natin, yung makagawa tayo ng hindi tama sa harapan ng Diyos. Yun yung mga sinasabi sa the fear of the Lord. And Proverbs says, the fear of the Lord leads to knowledge. Diba? Yan yung sinabi sa ating verse sa pinagnilayan. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay pasimula ng karunungan at ang pagkilala sa banal na Diyos ay may dulot na kaalaman. Totoo po yun, di ba? Kasi the more natin kinikilala ang Panginoon sa pamamagitan ng pagbabasa ng Bible, doon natin mas lalong lumalalim, no? Yung relationship. Nagkakaroon ng intimate relationship with the Lord. Yung dating ganyang relationship, gumaganon. Hanggang sa nai-embrace na natin. At alam mo yun, yung the more na marami kang alam about the Lord, ay lalo pong parang na-excite ka. Lalo kang masaya. Lalo kang nagkakaroon ng kapayapaan. Lalo kang nagiging malinaw ang takbo ng buhay mo kasi alam mo yung direction mo eh. Dahil kilala mo kung sino ang Diyos na sinasamba mo. At nakaka-uplift, no? And hindi lang leads to knowledge, it also adds length to one's life. Dinadagdagan yung ating buhay. Sabi po sa Proverbs 10 verse 27. Basahin po natin, ano? Sabi po dito, the fear of the Lord adds length of life, but the years of the wicked are cut short.
Sa Tagalog, ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay nagpapahaba ng buhay. Wow! Ngunit ang mga araw ng masama ay di magtatagal. Diba? Totoo naman po yan eh. Kasi ang tao na may karunungan at paggalang at pagsunod sa Diyos, nagpapahaba ng buhay kasi kapag ka meron kang paggalang at pagsunod, may karunungan ka, may kaalaman ka, meron kang intimate relationship sa Lord, lumalalim yung relationship mo, mas lalo kang nadidevelop yung fruit of the Spirit, yung pagiging mabuting tao, yung love, yung joy, yung peace, yung loving kindness, yung gentleness, faithfulness, kindness, lalo po yung nade-develop. At the more tayo meron yan, the more tayo payapa ang isip, payapa ang puso, kalmado, relax, walang stress, di ba? Pero, sabi dito, ngunit ang mga araw ng masama ay hindi magtatagal. Kasi kung masama kang tao, marami kang bagay na ginagawang hindi ka lugod-lugod sa Diyos, hindi ka rin relax, stress ka. Di ba? Kung manluloko kang tao, pumapatay ka ng tao, sinungaling ka, stress ka hindi ka makatulog sa gabi. Di ba? Sabi natin, napag-aralan natin yan, the more ka stress, the more na ang iyong mga organs ay hindi nagpa-function ng normal. So, possible mag-lead yan sa sakit. Kaya, posible nga, hindi magtagal ang buhay mo. Kasi, baka ma-stroke ka, atakihin ka sa puso, magkaroon ka ng mga bukol, kasi yan yung mga bit-bit ng mga stresses eh. Diba? Kaya, napakaganda ng sinasabi ng Panginoon sa atin, nagpapahaba ng buhay ang pagsunod sa Diyos. Kaya naman, sumunod tayo sa Panginoon, at igalang natin ang Panginoon. Kasi nagpapahaba ito ng buhay. Ito pala talaga ang tunay na nagpapahaba ng buhay. And is better than wealth. Sabi dito, is better than wealth. Sabi sa 15 verse 16 ng Proverbs o ng Kawikaan, better a little with the fear of the Lord than great wealth with turmoil. Sabi sa Tagalog, ang mahirap na gumagalang at sumusunod kay Yahweh ay mas mainam kaysa mayamang panayhirap naman ang kalooban. O, di ba? Karugtong ng kanina. Kasi sinasabi na ang mahirap na gumagalang ay sumusunod kay Yahweh ay mas mainam pa kaysa mayamang panayhirap naman ang kalooban. Di ba? Kaya wala po ang success, wala sa material na bagay na meron ka. Ano yung laman nito? Ano yung kapayapaang meron ka sa puso mo? Ano yung saya, kagalakan na meron ka na nagmumula sa Diyos? Yun yung basihan ng tunay na success ng buhay. Ang dami mo ng pera, pero hindi ka naman makatulog sa gabi sa dami ng problema, sa dami ng mga alalahanin, sa dami ng mga bagay na hindi ka lugod-lugod sa Diyos na nagagawa mo dahil sa yaman mo. Diba? Kaya, hindi naman natin sinasabi na manatili tayong mahirap, ano? Kaya lang ang sinasabi, ano man ang kalalagayan mo sa buhay mo, ang mahalaga doon ay yung paggalang at pagsunod sa Diyos. Kasi yun ang tunay na magbibigay sa iyo ng kagalakan. Di ba po? Yun ang tunay na success sa buhay na ito. And sabi pa, ganda ng daming verses, tandaan niyo po yan ha. Mamaya babanggitin ko ulit isa-isa yung mga verses na yan. Pero kung babasahin niyo lang ang buong Proverbs, ang aklat ng Proverbs, Book of Proverbs, ay madadaanan yung lahat itong ating pinag-aaralan ngayon. Kaya nga po, mamaya, mag-a-announce na ulit ako ng Bible Reading Challenge. Simulan natin sa Book of Proverbs. So, another thing is, it helps us avoid evil. Yan. So, ano sabi dito? So, sabi sa Proverbs 16 verse 6 or sa Kawikaan 16 verse 6, through love and faithfulness, sin is atoned for. Through the fear of the Lord, evil is avoided. Sabi sa Tagalog, katapatan kay Yahweh, bunga ay kapatawaran. Ang sa kanya'y gumagalang at sumusunod malayo sa kasamaan. Diba po, no? Ang bunga ng katapatan kay Yahweh ay kapatawaran. Kasi kapag tapat ka sa Diyos, katapatan na alam mo kanyang pag-ibig, alam mong siyang nagpatawad sa'yo, siyang dahilan kung bakit ka nakalaya sa kasalanan mo, at siyang dahilan kung bakit natubos ka sa iyong kasalanan, talaga naman ang kapatawaran sa atin ay madali lang. Diba? Ang daling magpatawad kasi maiisip mo kagad, ako nga pinatawad ako ng Diyos bakit daw magpapatawad sa iba? Ako nga na sobrang makasalanan.
sito ako para patawarin ng Diyos. Pagkatapos ako hindi ko kaya magpatawad, ako nga na minahal ng Diyos. Di ba? Unconditionally. Kahit pa mamahalin ako ng Diyos. Tapos ako hindi ako marunong magmahal ng kapwa. Hindi ako marunong magmahal ng kaaway. So tunay, no, na kapag tapat tayo sa ating Diyos, magbubunga to ng kapatawaran. At sa Kanya'y maggumagalang at sumusunod, malayo ang kasamaan. Kasi kapag sumusunod ka at gumagalang ka sa Diyos, malayo ka sa kasamaan talaga. Kasi unang-una, kapag may paggalang at pagsunod ka, magbabasa ka ng Bible, dito mababasa mo ang lahat na ang paggawa ng masama ay tunay na hindi ka lugod-lugod sa Diyos. At ang lahat ng uri ng kasalanan ay nabanggit na dito at lahat ng katulad nito. Paano mo pang gagawin yun? Diba? At alam mo na ang Diyos ang siyang talagang nagmahal sa atin, nagpatawad sa atin, at ginawa ang lahat para lamang tayo maligtas at bigyan ng buhay na walang hanggan. Kapag sumusunod ka at gumagalang sa Kanya, talagang hindi ka gagawa ng masama . Kasi the moment na tinanggap mo si Kristo as your Lord and Savior, tinanggap mo na rin ang banal na Espiritu na siyang laging nagpapaalala sa iyo at nagko-convict sa iyo para hindi ka na muling magkamali. Hindi ka na bumalik sa dating ikaw at sa dating mong pag-uugali. Diba ang bait ng Diyos? Binigyan niya tayo ng helper, ng kakampi, na siyang laging gagabay sa atin, magbibigay ng wisdom para tama ang laging direksyon na tatahakin natin. Galing ng Lord. Amen. Hallelujah. So, isa pa, it leads to safety. Nililid din tayo ng Diyos na hindi tayo mapahamak. Anong sabi sa Proverbs 29 verse 25? Ang sabi dito, fear of man will prove to be a snare, but whoever trusts in the Lord is kept safe. Sabi sa Tagalog, huwag mo ikabahala ang sinasabi ng iba. Magtiwala ka kay Yahweh at mapapanatag ka. No? Kasi tayo nabubuhay tayo sa mga sinasabi ng ibang tao . Kasi ang piniplease natin tao, hindi ang Diyos. Aminin natin yan. Sometimes nangyayari ako. Hindi mo man madalas gawin pero nangyayari. Na mas gusto pa natin na maging maganda yung sasabihin ng ibang tao. Kaya ginagawa natin yung best natin. Ayaw nating mapulaan. Ayaw nating masabihan ng hindi maganda. Kaya lahat na lang gagawin natin. Kaya kahit minsan di na tama, makagawa lang tayo na mapiplease tayo ng iba, gagawin natin. Diba? Para wag lang tayong mapulaan. Pero mali . Diba? Ang sabi dito, wag mo ikabahala ang sinasabi ng iba. Magtiwala ka kay Yahweh at mapapanatag ka. Sa Kanya lang. Wala nang iba. Siya ang i-please natin. Kasi once we please the Lord, we please people. Diba? Kasi kapag piniplease natin ang Diyos, nasa tama tayong direksyon. Tama yung ginagawa natin. Hindi tayo mananakit ng kapwa, hindi tayo maging judgmental, hindi tayo gagawa ng bagay na makapanakit sa kanila. Kaya please the Lord, di ba? I-please natin ang Panginoon. At mapapanatag tayo kapag gaganon. Kasi alam natin, wala tayong inaagrabyadong tao. Because we please God. Ganun natin kamahal ang Diyos. Dahil ganun niya tayo unang minahal. Sabi, no? Ganda. Thank you, Lord. And it begins with recognizing and standing in awe of how big God is. Ganon na lang tayo namamangha sa kung gaano kalaki ang ating Diyos. He's the creator of everything. Diyan nagsisimula yan . Kung bakit natin i-please si Lord, kung bakit natin hahangaring matutunan ang lahat tungkol sa Kanya, kung paano tayong susunod sa Kanya, because talagang kamangha-mangha ang ating Diyos. Ang lahat ng Kanyang ginawa, because He is our creator. Lahat ng Kanyang nilikha ay tunay na kamangha-mangha. Di ba po? Doon pa lang talagang, wow! Paano ba yung araw-araw na pagpapala na ginagawa niya sa iyo at sa akin? Di ba? Yung kaliit-liitang mga pagpapalang ginagawa ng Diyos na samantalang minsan hindi na natin napapansin. Hindi na natin ipagpapasalamat. Na nakikita lang natin yung malalaking blessings, pero yung maliliit, hindi na natin napapansin. Pero sa totoo lang, maya't maya, may blessing ang Lord sa atin. At napakabuti ng Diyos. Yun lang magising ka sa umaga, punong-puno ng kalakasan, ng kasiglahan. It's already a blessing. Thank you, Lord. Sobrang galing mo, Lord. Napakabuti mo, Panginoon.
Ako po sobrang may pinagpapasalamat sa Diyos kasi kahapon, hindi pa man namin wedding anniversary ay talagang na-celebrate na namin. Dahil nagulat ako, no? Thank you, Lord. Yung aking husband ay biglang nagsabi na, bigla-bigla po, pagising ko sa umaga, lumapit ako sa kanya, sabi niya, may pupuntahan ka ba? Sa totoo lang, meron sana. Pero, first time, no? Biglang ang husband ko nagtanong na, at sabi ko, bakit? Nag-ano ko, kasi bakit ka nagtatanong? Kasi pag nagtanong yan, may dahilan yun. Sabi niya, kasi parang, ano gusto ko nang i-celebrate yung ating anniversary ngayon kasi nagsabi yung boss nila nung gabi na mabibisi sila this week sa trabaho. Kaya ang aming anniversary po ay tomorrow pa, Tuesday. So weekdays, kaya busy siya sa work. Sabi niya, pwede bang i-celebrate na natin ngayon? Tawagan mo yung anak mo, papuntay mo rito. Tapos, magsalo-salo tayo. Magluluto ako. Sabi ko, wow! I'm so blessed. Kasi talagang, ako nga po sa totoo lang, medyo hindi ako ngayon nagplano for our anniversary. First time din yun na hindi ako nagplano. Kasi ang anak ko, sabi nga sa akin kapag, Mami, parang kakaiba, baliktad yata kayo ni Daddy ngayon. Ikaw yung dati na nagka-countdown ka pa pagka-anniversary nyo na. Ngayon parang ikaw yung nakalimot, tapos si Daddy yung nakaalala. And I praise God for that. Para sa akin, sobrang blessing yon. At yun nga po, bigla ang na-celebrate kahapon, dumating din yung anak ko dito, at nag-celebrate kami, at talagang ang saya po dahil may dalang pagkain yung panganay ko, tapos yung dalawang anak ko, lalo na yung bunso, busy-busy sa pagluluto, tsaka yung asawa ko. At simpleng celebration, masaya kami dahil nagkasama-sama ulit yung pamilya at masaya po, no? Na makita mo na nandun ang presensya ng Diyos at tunay na ang Panginoon ang namagitan at sabi niya all things work together for good. Maganda po yung nangyari kahapon. Purihin ng Diyos. To God be all the glory. Sa Kanya po ang papurit. Salamat dahil sa simpleng celebration. No? Thank you, Ate Jenny. Maraming salamat. Napakabuti ng Panginoon. Napakabuti ng Diyos. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Father God. Talagang, alam mo yon yung mga maliliit na bagay na gano'n, na bagamat sa iba, parang hindi naman ganun ka-special, no? Pero for me, sobrang special yon. At talagang ramdam ko ang pag-ibig ng Diyos at ang kanyang presensya kahapon. Dahil sa pinakita ng husband ko. Hindi ko lang may kwento ng mas malalim pa, pero I'm so blessed. Hintayin nyo mga ka-fellowship ko. Sa Thursday, i-share ko yan. Kasi hindi ko ma-share dito. Pero ma-share ko yan sa Thursday kung bakit ganun na lang yung lalim ng naramdaman ko kahapon sa naging sa ginawa ng husband ko. Thank you, Lord. To God be all the glory. So, sabi, again, it begins with recognizing and standing in awe how big God is. Diba? Doon nagsisimula ang lahat ng yan. Doon nagsisimula yung paggalang at pagsunod natin sa Diyos. Dahil alam natin kung gaano siya kalaki. Diyan din nagsisimula yung ating pagsunod, no? At diyan din nagsisimula yung karunungan natin. Kasi the more natin nakikilala ang Diyos, the more na lumalaki ang tingin natin sa Kanya. The more na lumalaki yung pananampalataya, tumitibay yung pananampalataya. And He's the creator of everything. He is all-powerful. He is all-knowing and He is everywhere. Omnipresent. Diba? Kahit saan tayo nandun siya. Siyang pinakamakapangyarihan sa lahat. So bakit di ka magtitiwala sa ganong klase ng Diyos? Hindi mo aaralin ang kanyang salita. Hindi ka susunod, di ba? Susunod ka talaga at igagalang mo siya. Kasi he's not just a hero o superhero na tulad nila Batman, Superman. Hindi ganun eh. He is an all-knowing God. He is all-powerful. Lahat kaya niyang gawin. Lahat posible sa kanya. Nakadepende yan sa faith mo. And He's the perfect judge who administers justice. Fair si Lord. Diba? And He defends the vulnerable and holds people accountable. So in a way, the fear of the Lord is awareness that God is bigger and more powerful than we can imagine.
'Di ba? So, siya ang Diyos ng pinaka sa pinaka, sa lahat ng pinaka. Yung fear of the Lord, yun yung awareness, no? Na kapag may takot ka sa Diyos, kasi alam mo na siya ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Siya ang pinakamalaki sa lahat. Na walang katulad. Di ba? Na hindi mo ma-imagine ang sobra niyang lawak. Kaya nga tayo ay namamangha sa kanyang kapangyarihan. And Proverbs suggests this big and powerful God is for us. Kakampi natin tong sinasabi nating powerful God. Sabi sa Proverbs 1 verse 22 to 23. How long will you who are simple love your simple ways? How long will mockers delight in mockery and fools hate knowledge? Repent at my rebuke, then I will pour out my thoughts to you. I will make known to you my teachings. Sabi sa Tagalog, taong mangmang walang hustong kaalaman. Hanggang kailan ka tatagal sa abamong kalagayan? Hanggang kailan ka mananatili sa iyong kamangmangan? Kailan mo pa iisiping maghanap ng kaalaman? Ang payo ko ay pakinggan nyo at dinggin ang aking pangaral. Sa inyo ang diwa ko at ang aking kaalaman. Diba? Sinasabi dito, kailan ka pa magmamatigas? Hanggang kailan ka mananatiling mangmang? Hanggang kailan ka hindi mag-aaral? Hanggang kailan pananatilihin mo na sa sarili mong kaalaman ka nakahawak o nakakapit? Diba? Ang payo niya ay pakinggan at dinggin ang kanyang pangaral. Sa inyo ang diwa ko at ang aking kaalaman. Diba nasa atin ang Panginoon? At tunay, no, na ibinibigay niya yung kaalaman niya sa atin. Ang kanyang diwa sa pamamagitan ng pag-aaral at pagbabasa ng kanyang salita. Kaya huwag natin baliwalain ang pagbabasa nito. This is not just an ordinary book. This is the manual of life. At kung hanggang ngayon hindi mo pa ito binabasa at inaalikabukan pa rin ang iyong Bible dahil nakatago o nakadisplay lang at hindi mo binubuklat, kailan mo ito bubuklatin? Kailan mo ito pag-aaralan? Kailan mo kikilalanin ang Diyos na sinasabi mong Diyos na buhay, dakila at makapangyarihan sa lahat? Diyos na tumutulong sa iyo. Diyos na nagmamahal sa iyo at mahal mo rin. Diba, hindi pwedeng puro tayo salita. Kailangan natin gumawa, umaksyon sa pamamagitan ng pagbabasa. Aksyon to yung pagbabasa. Diba? Kasi kung hindi natin bibigyan ng oras, tayo rin po ang mawawala ng kaalaman. Huwag natin pong hayaan na limitado ang kaalaman natin patungkol sa Diyos. Please, may Bible ka rin lang naman sa iyong bahay. Magbasa ka. Diba? Kung wala kang Bible, mag-message ka sa akin at padadalang kita. Doon sa mga hindi ko pa napapadalhan, marami pa akong utang, no? Maghintay lang po ng saglit at padadalang ko kayo. Napakabuti po ng Diyos para bigyan tayo ng ganitong babasahin, ng ganitong aklat na kung saan dito nakasaad pa ang buhay natin para hindi tayo maligaw. Para tayo ay lalo na lumalim sa ating pananampalataya sa Diyos. Hindi natin baliwalain yan. Ay, Ate Mams, kasi busy ako, wala akong time. Grabe, oras ko, wala na akong oras para magbasa. Wala na akong oras para kumain minsan, pati nga break time namin, wala na. Pag uwi ko sa bahay, hindi na ako nakakain kasi talagang antok na antok ako sa haba ng biyahe. Sa dami ng inaasikaso ko, please, huwag mong gawing dahilan yan. Sabi nga, pag gusto, may paraan. Pag ayaw, napakaraming dahilan. Diba? Totoo po yan. Kaya huwag nating maging dahilan yung maraming bagay sa paligid natin para hindi tayo magbasa ng Bible. Thank you, Kuya Alan, for that stars. Napakabuti ng puso mo. Yan po mga stars na yan ay napakalaking tulong. No, kapag naipon natin yan, marami po tayong mabibiling Bible para maitulong sa mga taong wala pang Bible. Galing naman ang Lord, no? Napakabuti ng Panginoon. Talaga pong ang Diyos ay buhay. So, di ba? Sabi ko sa inyo, si bawat segundo ng buhay natin may blessing. At yan ay isang pagpapala. Purihin ng Diyos sa buhay mo, Kuya Alan. So, di ba napakabuti ng Diyos? God is good all the time and all the time God is good. So, kung hindi natin a-actionan yung buhay natin, walang mangyayari. Di ba? Sabi nga, kumilos tayo at wag tayong lagi may dahilan para hindi tayo magbasa ng Bible at manalangin sa Diyos. Kasi po talagang paggugustuhin mo may paraan.
Totoo yan. Kahit na nga yung mga bagay na parang sa tingin mo imposible, pero pag ginusto mong gawin, nagagawa mo eh. Nagagawa ng paraan yan. So please read your Bible every day. Please, find time. Be intentional in reading your Bible. At sana po, no, hindi na alikabukan lang yung Bible natin. At buklatin na po natin yan. If hindi pa kayo marunong magbasa ng Bible, join us sa atin pong fellowship, sa amin pong Friday group, sa mga kasama ko doon. Sa pasimula, hindi sila marunong magbasa ng Bible. Pero ngayon, nakakapagbasa na sila ng Bible. Diba? Natututo na sila. O, diba? Nagbigay na naman si Kuya Alan ng stars. Umuulan ng stars dito. Thank you, Kuya Alan, for that 50 stars. To God be the glory. Napakabuti ng Diyos. Diba po? Kasi ang bait-bait ng Diyos eh. Diba? Share blessings. And kung kayo po ay hinihipon ng Diyos para tumulong sa atin pong misyon sa pagpapalaganap ng salita ng Diyos, ay pwede po kayo mag-send ng stars tulad ni Kuya Alan. Thank you for your life, Kuya. So, napakabuti ng Diyos. Kaya nga po, sabi dito, ang payo ko ay pakinggan nyo at dinggin ang aking pangaral, sa inyo ang diwa ko at ang aking kaalaman. Ang diwa at kaalaman ng Diyos ay isa sa atin kapag tayo ay sumusunod sa Kanya. Please read your Bible every day. Kailangan po natin yun. Mga pa-English, Tagalog man yan, Bisaya. May mga ganun na pong Bible ngayon eh. May meron na nga Bicol, merong Bisaya. Kasi may mga tao na, kasi ako ano sa Tagalog, sa English, ako marami na pong paraan. Sabi nga, pag gusto may paraan. Pag ayaw, maraming dahilan. So, Jesus is intimately involved in our lives and offers the wisdom we need. Diba? Teka lang po, meron pa palang isang verse na gusto kong basahin din sa inyo. Tama ba? Ayun pala. Nandito na pala siya. Diba? So, 22. Okay. Wait. Basahin natin. Kasi mainam po na tayo ay basa ng Bible. Buklatin niyo po yung mga Bible ninyo. At itong mga verses na binanggit ko ay nasa Proverbs po lahat ito. Proverbs 9 verse 10, Proverbs 15 verse 16, Proverbs 10 verse 27, Proverbs 29 verse 25, Proverbs 16 verse 6, Proverbs 1 verse 22 to 23. At ito yung last. This revelation leads to humility. Sabi kasi, He is intimately involved in our lives and offers the wisdom we need. This revelation leads to humanity. Napatatagpuan sa Proverbs 22 verse 4 na ang sabi, humility is the fear of the Lord. Its wages are riches and honor and life. So, isa sa mga fear of the Lord na tinasabi, kapag meron kang takot sa Diyos, may pagpapakumbaba ka. Na ang sabi sa verse 4 ng chapter 22, ang paggalang at pagsunod kay Yahweh at ang kapakumbabaan ay nagbubunga ng yaman, buhay at karangalan. Wow! Kaya pala, hindi ako nagbunga ng yaman noon kasi super yabang ako. Di ba po, naikwento ko na sa inyo yung kwento ng buhay ko nung mga panahong punong-puno ko ng kayabangan sa katawan ko na talagang lagi yung pinagmamalaki na kaya ko. I can do it alone. Na parang kahit si Lord, di ko kailangan during that time. Kailangan ko siya pag meron lang akong nararamdamang kalungkutan, may mga parang worries yan, nakakatawag ako. Pero pag hindi, wala. On my own ako, own effort, own galing, di ba? Ganun. Dahil sabi dito, linaw ang paggalang at pagsunod kay Yahweh at ang kapakumbabaan. Dinugtungan yung pagsunod at paggalang ng kapakumbabaan ay nagbubunga ng yaman, buhay at karangalan. Wow! Kaya nga po manatiling nakaapak ang paa natin sa lupa. Magpakumbaba tayo sa lahat ng pagkakataon. Kasi ang Diyos natin ay tapat sa kanyang mga pangako. Gagawin niya yan, di ba? Kasi makikita nyo, no, yung mga totoong mayayaman, yun yung mapagpakumbaba. Pero nagyayaman-yamanan, tulad ko dati, ang yabang. Diba? Parang feeling mo siya magaling, siya lang yung may pera. Yun yung mayayabang, pero yung mga mapagpakumbaba, yun yung mas lalong pinagpapala ng Diyos. Diba sabi, ang nagpapakataas ay bababa at ang nagpapakababa ay itataas.
Hallelujah. Grabe yung mga natututunan natin ngayong araw na to. Ano po? I hope natandaan ninyo yung mga verses na yan. Balikan nyo po yan mamaya. At pag nilayan po ninyo, napakabuti ng Diyos. So when we realize God knows what's best and we can trust Him because He's bigger, older, and wiser than we are, eh talaga namang susunod tayo. Di ba? Kapag na-realize mo yung mga bagay na yan, siya yung pinakamalaki, pinakamatanda, at pinakamatalino sa lahat ng matalino, pinakamagaling sa lahat ng magaling. Kaya, kanino mo iaangkla buhay mo? Natural sa Diyos, di ba? Sa Kanya mo pagkakatiwala ang lahat. At aaralin mo tungkol sa Kanya. Susunod ka talaga ng may pagkamangha, di ba? At talagang igagalang mo siya ng sobra. Kasi, wala nang hihigit sa Kanya. He is more than enough. Di ba? Wow. Thank you, Lord. And if you want to learn God's ways and know what He has for you today, spend time dwelling on His bigness, power, and unlimited perspective. So, saan mo makikita lahat yung unlimited na yun at yung power and bigness ng Lord? Sa Word of God. Dito nakasulat lahat yan. And if you will not read this book, how will you know it? Di ba? Paano mo malalaman yun? Paano mo malalaman na siya pala pinakamalaki, siya pala pinakamayaman, siya pala ang naglikha ng langit at lupa? Eh sa unang pagbuklat mo pa lang nito sa Genesis, nakikita mo na siya naglikha ng langit at lupa. Diba? So kung di natin ito babasahin, anong kaalamang meron tayo? Kaalaman tungkol sa mundo? Eh yung mundo pwede tayo i-deceive, pwede tayo iligaw niya. Pero ang kaalamang nakasulat dito, ang siyang tunay na maglilid sa atin sa tamang direksyon ng buhay. And if you will not find time and be intentional in reading this book, kailan mo pa sisimulan? Kailan mo pa gagawin? Kapag huli na ang lahat, huwag mong gawing unan ang Bible. Yung iba kasi, ginawa ko rin yan nung araw. Pag may problema ako, ginagawa kong unan yung Bible. Hinihigaan ko talaga, niyayakap ko. Pero hindi ko binabasa. Hindi ko binubuklat. Eh, hindi makakatulong yan kung gawin mong unan. Hindi nilipat ang laman yan sa utak mo. Buksan mo at basahin mo. Pagnilayan mo gabi at araw. Diba? Kasi doon mo makikita ang tunay na kadakilaan ng Diyos at kanyang kapangyarihan if you read His Word and meditate on it. Not just reading, but meditate on it. Ibig sabihin, when you meditate, find time, di ba? Ibig sabihin, bigyan mo ng oras. Laanan mo ng oras. Kasi pag binasa mo, pagninilayan mo eh. At kakausapin ka ng Diyos kung ano ang gusto niyang iparating sa iyo sa pagbabasa mo niya. Kaya nga po, mamaya, sisimulan natin muli ang Bible Reading Challenge natin. We will start our day 1 tomorrow. Ayusin ko lang po yung aking poster para makapag-send na tayo ng first day. Or hindi man bukas, mamaya agad, mamaya na. First day natin mamaya. Let's start with the book of Proverbs. Again, di ba? Kasi nakapag-start na tayo sa Matthew, Luke, and John. This time, we will start again with the book of Proverbs or sa book of aklat ng kawikaan. Thank you, Lord. And then, sabi dito, meron uling teka lang, basahin natin to. 2 verse 3. Yan. Kakatuwa, no? Ang gandang pag-aralan ng Proverbs. Yan. So, sige po. Sabi dito, and then pray for insight and seek wisdom like you're searching for buried treasure. Sabi sa Proverbs 2 verse 3 to 4, indeed, if you call out for insight and you cry aloud for understanding, and if you look for it as for silver and search for it as for hidden treasure. Sabi sa Tagalog, pagsikapan mong hanapin ang tunay na kaalaman. Pang-unaway pilitin mong makita at masumpungan. Kung ito ay parang pilak na iyong hahanapin at tulad ng ginto na iyong nininahin. Diba? Kasi yung pagbabasa ng Bible, para kang nagmimina ng ginto. Para kang may hinahanap. At wala kang ibang matatagpuan niyan. Lahat ng tanong mo nandito. Lahat ng gumugulo sa isip mo, ito ang magbibigay ng linaw. Diba? So ito ay treasure. Naghanap pa ng tunay na kayamanan.
Hawak mo na eh. Di ba? Ayaw mo lang buklatin. Ayaw mo lang basahin, pag-aralan. Ito na, ang tunay na magtuturo sa'yo para mawala yung takot mo, para matuto kang magpatawad, para matuto kang maging mabuting tao, para maging successful ka in life. Di ba? Sinabi kanina, para humaba buhay mo, para gumaling ka sa karamdaman mo, para magkaroon ka ng kapayapaan sa buhay mo, para magkaroon ka ng na muling mabuhay ang pag-asa sa'yo. Andito na eh. Saan ka pa lumilingon eh. Tingin ka ng tingin dito, tingin doon. Bili ka ng iba't ibang klase ng libro para maging successful in life. Pero meron palang libro na nakatago dyan sa drawer mo. Pinaalikabukan. Ito palang susi ng lahat. Pero hindi mo binubuklat. Diba? Ginawa mo pang unan. Parang ako lang. Hallelujah. So, what you'll find is that God is near. He's listening and offers to do life with you. He's listening. Our God is a good God. He listens. May tenga siya, may mata, may bibig. Kompleto siya, buhay siya eh. Diba? Hindi siya nililok na isang estatwa, kundi siya'y buhay. And He offers to do life with you. Kaya nga nagkatawang tao siya. Para maramdaman niya tayo, makilala niya tayo, para maipakita niya sa atin, maipadama niya, tao rin ako. Naging tao rin ako. Kaya huwag mong sasabihin, hindi ko alam kung ano pinagdaraanan mo. Kaya huwag mong sasabihin, hindi ko alam paano maging tao. Kasi naging tao siya eh. Fully man and fully God. Diba? Kaya wala tayong pwedeng sabihin sa Diyos na, Lord, di ka naman naging tao para maramdaman mo ito naramdaman ko. Hindi, naging tao siya. Diba? Bumaba nga siya sa lupa para maging si Kristo, para tayo ay tubusin sa ating mga kasalanan. Naranasan niya lahat ng pait, ng sakit, ng hirap. Kung ano yung nararanasan mo. Walang exempted. Even Jesus Christ suffered. Diba? Kaya huwag matakot sa buhay mo. Kailangan mo lang na lumapit sa Kanya. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Diba? Matthew 6:33. So, paano gagawin mo ngayon? Spend time with the Lord. Through prayer at sa pagbabasa ng Bible. Please, read your Bible every day. Kahit isang verse lang. O yan po, wala ka na magiging dahilan para hindi magbasa ng Bible kasi magkakaroon na ulit tayo ng Bible Reading Challenge starting today. Hintayin nyo lang yung aking host at magbasa tayo ulit ng Bible every day. So, our God is an all-knowing and all-powerful God. He is bigger and biggest struggles and have the perspective to see more than alam mo kung ano nakikita mo, mas malaki ang Diyos kahit sa anumang struggles na meron ka sa buhay. Tanda mo yan. At yung fear na meron tayo, yun yung healthiest fear. Diba yung fear na hindi ka fear sa mga bagay na negatibo, kundi meron kang takot sa Diyos na positibo. Pagsunod, pagpapakumbaba, paggalang, at tunay na pagdakila sa ating Diyos na buhay. So, gagayad tayo ng Diyos at bibigyan tayo ng wisdom sa buhay na to para matutunan natin ang prinsipyo ng Bible. Pero hindi mo yun matututunan kung hindi mo babasahin. And please, panalangin natin sa Diyos na tulungan tayong mas matuto pa na sumunod sa Kanyang kalooban. Na tayo ay magkaroon ng buhay na maayos na inilaan niya para sa ating lahat. Kasi ang gusto ng Diyos, magkaroon tayo ng good life. Diba? Buhay na kalugod-lugod sa Kanya at buhay na sumusunod sa Panginoon. Buhay na may takot sa Diyos, may pagpapakumbaba, paggalang at pagsunod. Manalangin po tayo. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sobrang thank you, Lord, for everything. Sa tuwing maalala kita, Panginoon, maiisip kita, Lord, tulungan mo ko, Panginoon. At alam ko, Lord, na sa tuwing makikita ko ang iyong mga likha, sa tuwing maalala ko kung gaano ka makapangyarihan, sobra akong namamanghalo. Sobra akong nagpapasalamat kasi meron akong Diyos na sobrang laki, sobrang makapangyarihan, na walang katulad, na tunay na nagbibigay sa akin ng
tapang para lalo akong magtiwala sa iyo, Lord. Lalo akong kumapit sa iyo. Lalo akong magsumiksik sa iyo, Panginoon. Sobrang ako ay namamangha, Panginoon. Fill me, Lord God, with your awe and wonder. Patuloy mo akong puspusin ng iyong pag-ibig at ng iyong banal na spirito, Panginoon. Because apart from you, Lord, we can do nothing. Bigyan mo kami, Panginoon, ng kauhawan sa iyong salita. At bigyan mo kami, Lord, ng takot. Takot na nagmumula sa iyo, Panginoon. Takot na hindi makasunod sa iyo. Yung takot na hindi kami, yung takot na gumawa ng masama. At ang nais lang namin, Panginoon, ay maparangalan ka. Madakila ka sa lahat ng oras at sandali ng aming mga buhay. Nawa, O Diyos, kami po ay tapat na makapaglingkod sa iyo at makasunod sa iyong kalooban. Tulungan mo kami, Panginoon, na tunay, Lord, magkaroon kami ng puso at pag-iisip na sumunod sa iyo, Lord, ng buong puso, buong pagmamahal, buong pag-iisip, buong lakas at buong pagmamahal, Panginoon. Lord, thank you. Kasi mahal na mahal mo kami. Thank you for this message, Lord. Thank you for reminding us again, Lord, of who you are. Thank you, Jesus. Kasi the more ka namin nakikilala, the more kaming lumalalim sa aming pananampalataya sa iyo at lalong gustong magsumiksik sa iyo. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Bless mo, Panginoon, ang mga taong nanonood ngayon at ang mga taong makakapanood dito. Patuloy mo kaming pagpalain, Panginoon. Patuloy mo kaming bigyan ng kalakasan, kagalingan nagmumula sa iyo. Patuloy mo kami, Panginoon, nakausapin sa bawat oras ng buhay namin. Nanawa, O Diyos, kaming lahat ay magkaroon ng intentional na pagsunod sa iyo sa pamagitan ng pagbabasa ng Biblia. Salamat, Lord Jesus, for loving us always. Thank you, Lord, for your understanding. Thank you, Lord, for your patience. Thank you, Lord, for your love. Thank you, Lord, for your gentleness, for your kindness, and for your love. Thank you, Lord, for your mercy and for your grace. Thank you, Jesus. I-bless mo, Panginoon, ang ating Loves TV family, God Loves You Movement Ministry, ang God First Christian Ministry International, ang God Loves You Movement, at ang GLU, Lord, ang Global Life University. Maraming salamat, Panginoon. Ikaw lang ang aming buhay at kalakasan. Ikaw ang lahat-lahat, Panginoon. Thank you for everything. We love you, Lord. We praise you and we honor you. Tinataas din namin sa iyo, Panginoon, lahat ng taong may karamdaman sa mga sandaling ito. Ikaw, Panginoon, ang kanilang kagalingan. Ikaw ang kanilang pag-asa. Tinataas ko din sa iyo, Panginoon, ang mga taong hindi pa nakakilala sa iyo. Bless them, Lord God. Hayaan mo, Panginoon, na masumpungan kanila, ma-encounter kanila, maramdaman nila ang pag-ibig mo, Panginoon, na tanging ikaw lang ang tunay nilang hinaantay sa buhay nila. Salamat, Lord. Thank you for everything. Tulungan mo kami, Panginoon, na patuloy na makasunod sa iyong kalooban. Thank you, Jesus. We love you, we praise you, and we honor you. And we bring back all the glory and praises in Jesus' name we pray. Amen and amen. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Maraming salamat po sa buhay ninyong lahat, sa lahat ng mga taong nanood ngayong umaga. Thank you, Kuya Alan, for your life. Thank you for your blessing na sinare sa amin sa pag-send ng stars. Thank you sa buhay mo. Salamat po sa mga nanood sa God Loves You Movement Facebook page, kay Kuya Jonathan, kay Ate Lori. Thank you po. And thank you po sa mga nanood dito sa Ate Mobs TV Facebook page, kay Ate Ella. Ay, sorry. Ayaw mag-move. Kay Ate Ella, kay Ate Lucy, kay Kuya Alan. Lumakita Ay, nang umandar na. Yun. Kay Ate Marilyn Bautista, Ate Jenny, Ate Lilian, Ate Geneva, hello, kumusta ka po? Ate Rosa, si Ate Rosa na si Ate Sally. Thank you for watching po. Purihin ng Diyos sa buhay po ninyong lahat. Ate Edgy, good morning and thank you. Ate Jinky, Ate Lucy, thank you po sa panonood. Ate Mean, thank you. Pwede po Thursday na mamaya. Ikaw, ate, ha? Ayan, so excited kayo, no? Thank you po, Pastora Alma. Diba? Alam mo, talagang ang ganda po na isi-share ko sa Thursday. At ang ganda ng training natin sa Thursday. Isang learning na naman from the Lord ang matututunan. Ako po magtuturo sa Thursday, kaya naman, kung gusto nyo po na mag-join sa ating fellowship, Thursday group, or Friday group, ay abangan tuloy. I-message nyo ako para ma-join ko kayo sa GC.
Kasi doon po marami kayong matututunan. Ah, galing sa iba't ibang kwento ng bawat members, sa trainings na binibigay ko at sa turo na tinuturo ng mga guest pastors natin. At alam ko, pinakausap ka ng Diyos. Kung gusto mo mag-join sa fellowship, message mo na ako kaagad. Huwag ka na magpatumpik-tumpik. Kailangan natin ng Panginoon at kailangan natin lumago sa ating pananampalataya. At yan ilalago kung tayo ay makikipag-isa sa ating kapwa mananampalataya. Message niyo po ako. So maraming salamat po sa lahat ng nanood ngayon, nanood sa ating pong Facebook page, sa ating Mavs TV at sa God Loves You Movement Facebook page. Mag-follow po kayo para kayo po ay updated at ma-notify ni Facebook kapag nagla-live tayo. And thank you din po sa mga nanood sa YouTube channel. I hope i-subscribe po ninyo ang ating pong channel na ito dahil kapag sinubscribe ninyo, mas ma-notify din kayo. I-click din na rin po ang notification bell para po ma-update din kayo kapag may mga live tayo at mga updates sa ating YouTube channel. Maraming salamat po sa inyong lahat. Mag-join din kayo sa groups natin, God Loves You Movement groups at Ate Mavs God Loves You Movement group. Ayan, para po magkakumustahan tayo. At nasishare ko din po kasi sa mga groups na yon ang ating pong live devotion. Salamat Ate Mian. God loves you. Thank you po sa inyong lahat at magkita-kita po tayong muli bukas 6:30 ng umaga para po sa ating daily devotion dito sa Ate Mavs TV, Facebook page at God Loves You Movement Facebook page at Ate Mavs TV YouTube channel. God bless everyone! Maliit man ng konti ang inyong Ate Mavs, hintayin nyo lang po. God bless and always remember, God loves you. Bye!